ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pusong mapagmahal ay hindi mapangmata. At ang pusong tapat ay hindi humahanap ng iba. Mahirap maging mabuting tao ngunit palagi pa rin nating piliing maging matuwid upang hindi tayo matisod. Ikaw kabarangay, gaano katatag ang iyong puso laban sa tukso? Dear Papa Dudut, lahat po tayo ay hindi nakakaligtas sa mga pagsubok. Kumbaga nakakabit na yon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At sa bawat pagsubok na yon ay merong dulot na aral sa bawat isa sa atin. Yon ang eksaktong karanasan ko sa buhay na gusto kong ibahagi sa inyong programang Barangay Love Stories. Pero bago tayo dumako doon ay gusto ko munang kunin ang pagkakataong ito na makapagpasalamat sakaling mapili po ninyong i-air ang liham ko sa inyong istasyon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Araceli, 30 years old at taga Mandaluyong. Meron akong asawa si Ethan na nakilala ko noong nasa high school pa lamang kami. Ang totoo niyan ay tinago namin ang aming pag-iibigan sa mga magulang namin dahil pinagbabawalan pa nila kaming magkaroon ng karelasyon. Gusto kasi nila na mag-focus muna kami sa aming pag-aaral. Bagay na hindi namin sinunod ni Ethan, Papa Dudut. Please naman Ano? Paano ako kakalma? Sige nga. Sabihin mo, paano? Baka po mapano kayo, Aling Vicky. Baka po atakihin kayo sa puso niyan. Atakihin talaga ako sa puso pagkatapos ko kayong mahuli na magkatabi sa kama habang naghahalikan ng anak ko, Ethan. Pasensya na po kayo. Ba't ano magagawa ng pasensya mo, ha? Ma, wala naman po kaming ginagawang masama ni Ethan. Anong wala? Hindi ba masama yung bagay na yon? Bakit kayo naghahalikan? Sige nga. Bata-bata nyo pa, tapos ginagawa nyo na yon? Pasensya na po kayo, pero hindi lang po talaga namin napigilan yung sarili namin. Tama po si Araceli. Nadala lang po kami ng damdamin namin. Ay, ayan. Ayan na nga bang sinasabi ko. Ay, teka nga. Sabihin mo nga sa akin, Araceli. Kayo na ba ni Ethan? Boyfriend mo na ba siya? Ha? Wag na wag kang magsisinungaling sa akin. Dahil dinadagdagan mo lang ang kasalanan mo. Ethan, tinatanong tayo ni Mama. Ha? Anong ha? Tinatanong tayo ni Mama kung boyfriend na raw ba kita? Opo. Boyfriend niya na po ako. Boyfriend po ako ni Araceli. Ay, anak naman talaga to ng 7 kalabaw! Ang babata niyo pa! Hindi na po kami bata. Anong hindi? 15 anyos ka pa nga lang, tapos 16 naman niyang si Ethan. Ikaw naman, Ethan. Alam ba ng mga magulang mo ang bagay na to? Sabihin mo! Hindi po. At nagkasundo pa talaga kayo sa paglilihim sa amin? Umamin nga kayo. Gano'n na kayo katagal, ha? Bago lang po. Ngayong araw nga lang po eh. Ay, talaga naman! Pero ano? Pero matagal na po namin gusto ni Ethan ang isa't isa. Ngayon lang talaga opisyal na naging kami at ngayon lang din namin ginawa yung bagay na yun, Ma. tingin mo ba mapapanatag ako bilang nanay dahil dyan sa mga sinabi mo? Kung hindi nyo nga lang po kami nahuli wala naman kaming balak sabihin ni Ethan yung totoo. Ano ka mo? At bakit naman? Kasi mahigpit kayo. Kagaya lang din kayo ng mga magulang ni Ethan eh.
Normal naman talaga sa edad naming to na magkagustuhan. Kaya bakit nyo kami pinagbabawalan? Dahil may tamang panahon sa pag-ibig. Sa ngayon dapat pag-aaral nyo muna ang atupagin ninyo, no? Hindi naman po namin pinababayaan yung pag-aaral namin ah. Tama po yung sinabi ni Araceli. Kaya wala po kayong rason na pagbawalan kami. Sige po kayo. Pag ginawa nyo yan lalo lang kaming magre-rebelde. May pambihira ka namang bata ka. Ako pa talagang tinakot mo, ha? Baka nakakalimutan mo kung sinong nanay sa ating dalawa rito. Hindi ko po nakakalimutan yun. Aba dapat lang. Dahil ipapaalala ko sa iyong muli na anak lang kita at wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. At ikaw naman, Ethan. Po. Umuwi ka na muna sa bahay ninyo. Ha? At maghanda ka dahil pupuntahan ka namin doon ni Araceli para kausapin ng mga magulang mo. Napakabata pa ninyo pero masyado kayong magmamarunong. Papa Dudut, matindi ang sermon na inabot ko kay mama na para bang wala na akong ginawang matino. At ako na ang pinakapasaway na anak sa buong mundo. Ngunit hindi ko naman masisisi ang nanay ko kesyo medyo makulit nga talaga ako noong kabataan ko. Pareho kami ni Ethan na mapasok pero sa kabila ng lahat ay hindi naman namin pinabayaan ang aming pag-aaral. Dahil sa nangyari ay kinausap ng mga magulang ko si Ethan at humarap din ako sa mga magulang niya. At sinong mag-aakala na ang pangyayaring yon pala ang magiging daan upang maging legal kami sa pamilya ng isa't isa. Basta hindi lang kami tatakas kapag magkikita kagaya ng palagi naming ginagawa noon, nang sa ganoon ay hindi na mag-alala ang parents namin. And fast forward, kapwa kami nakapagtapos ni Ethan sa college at nakapagtrabaho na. 2 years later ay nag-propose ng kasal sa akin si Ethan na tinanggap ko naman. Nagpakasal kami sa simbahan at nabuntis ako. Pero merong nangyari na labis na dumurog sa aming mga puso, Papa Dudut. Salamat ah. Kumusta na ang pakiramdam mo? Sigurado ka ba na ayos ka na? Oo, ayos na ako. Hindi ko lang mapigilan mag-alala lalo na kalalabas lang natin sa ospital. Ayos lang talaga ako pero malungkot pa rin ako eh. Hindi ko pa rin matanggap na wala na yung anak natin, Ethan. Pinoproseso pa rin ng utak ko yung nangyari. Hindi pa rin kayang tanggapin ng puso ko na maaga siyang kinuha sa atin. Hindi pa nga natin siya nakikita eh. Malungkot din ako at nangihinayang kasi nga sobrang excited pa naman tayo sa pagdating ng baby natin. Kaya nga sorry. Sorry talaga kasi. Bakit ka ba humihingi ng sorry? Kasi pakiramdam ko, kasalanan ko kung bakit nawala sa atin ang anak natin. Paano mo naging kasalanan? Pareho naman nating hindi ginusto yung nangyari. Ewan ko. Hindi ko lang talaga mapigilang sisihin yung sarili ko. Sana kung mas iningatan ko yung anak natin sa tiyan ko. Sana kung mas inalagaan ko siya. Sana hindi siya nawala sa atin. Alam ko naman na ginawa mo ang lahat eh. Nating dalawa. Ginawa natin ang lahat para maging okay si baby. Sinunod natin yung payo ng doktor mo. Kitang-kita ko rin kung paano mo inalagaan yung sarili mo para maging malusog ang anak natin. Kaya lang wala eh. Kahit na ginawa na natin ang lahat, nangyari pa rin ang bagay na yun. Pero di ibig sabihin nun, kasalanan mo na, Araceli. Di naman natin ginusto na mawala ang anak natin. Pero hindi ko alam kung paano makakausad.
Ang sakit-sakit eh. Pakiramdam ko, nasa sinapupunan ko pa rin ang anak natin. Pag hinahawakan ko ang tiyan ko, nararamdaman ko pa rin yung tibok ng puso niya. Ethan, baka naman Baka ano? baka naman hindi talaga totoong nawala sa atin ang baby natin. Araceli, Baka hindi totoo na patay na siya. Baka nasa tiyan ko lang talaga siya, Ethan. sana nga totoo pero alam naman natin kung ano nangyari, di ba? Sinasabi mo bang nagsisinungaling ako? Na gumagawa lang ako ng kwento? Isa ako ang nakakaramdam eh. Ano bang alam mo? Akin yung kamay mo, dali. Ha? Bakit? Akin na sabi! Araceli, ano bang ginagawa mo? Bakit mo ba pinatong ang kamay ko dyan sa tiyan mo? Hindi mo ba nararamdaman ng anak natin? Andyan pa siya. Andyan pa siya sa tiyan ko. Wala na ang anak natin. Patay na siya, Hindi! Araceli. Hindi totoo yan! Hindi pa patay ang anak natin! Nagsisinungaling ka lang! Hindi pa patay ang anak natin! Hindi ba kasi nasa tiyan ko lang siya? Papa Dudut, sobrang hirap bilang isang babae at nangangarap na maging isang ina ang mamatayan ng anak. Tapos ay nangyari pa yon sa hindi inaasahang pagkakataon. Ni sa hinagap, hindi ko naisip na ililibing ko ang sarili kong anak. Hindi ba magulang ang dapat na ilibing nila? Kaya nga pagkatapos ng pangyayaring yon ay walang araw na nagdaan sa buhay namin ni Ethan na hindi ko ginustong sumunod na rin sa hukay at samahan sa kabilang buhay ang aming anak. Sobrang lugmok ko ng mga panahong yon. Lagi na lamang akong umiiyak. Ayaw ko nang kumain, uminom ng tubig at mag-ayos ng sarili. Pero buti na lamang at nandyan si Ethan, Papa Dudut. Inuunawa niya ako. Inaalagaan niya ako kahit na siya mismo ay nalulungkot at nagluluksa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi madali ang magluksa at hindi totoo na mabilis ka lamang makakausad lalo na kapag namatayan ka ng anak at mahal sa buhay. Araw-gabi mo silang hahanapin, iiyakan at hihilingin na kahit na sa huling sandali ay makita at makausap mo sila. Hindi rin diretsyong daan ang paghilom, Papa Dudut. Totoo na hindi ka tuluyang makakausad kundi masasanay ka na lamang na hindi mo nakasama ang mga nawala sa iyo. At yun ang eksaktong nangyari sa akin, Papa Dudut. Pero malaki rin ang utang na loob ko kay Ethan dahil siya ang naging matibay kong sandalan ng mga panahong nahihirapan ako. Kaya nga kahit mahirap at malungkot ay pinilit kong bumangon. Hindi nga nagtagal ay nakabalik na ako sa dati kong sarili. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana dahil muli na naman kaming sinubok. Matapos namang masangkot ni Ethan sa isang malaking car accident. Ethan! Ethan, wag mo akong iiwan ha. Kumising ka na kasi hindi ko kayang mag-isa. Natatakot ako. Natatakot akong harapin ang buhay na wala ka. Na hindi ka kasama. Kaya sana gumising ka na. Makikiusap ako. Hindi pa ako handang mawala ng asawa.
Nawalan na nga tayo ng anak. Tapos, pati ba naman ikaw mawawala pa rin sa akin? Araceli, Ethan! Ethan, gising ka na! Teka, tatawag ako ng doktor! mamaya na. Mamaya na. Anong mamaya na? Baka... Ayos lang naman ako. Medyo, medyo masakit lang ang katawan ko. Ano bang nangyari? Bakit nasa ospital ako? Nasangkot ka sa matinding aksidente. Grabing aksidente na kamuntik nang bumawi sa buhay mo. Sumailalim ka rin sa operasyon. Takot na takot pa ako nun kasi akala ko hindi mo kakayanin eh. Ganun ba? Oo! Grabe ka! Pinakaba mo ako ng gusto. Pasensya ka na, Araceli. Hindi ko naman sinasadya na mangyari ang bagay na yun. Alam ko naman na hindi mo sadya. Hindi mo ginusto. Kasi nga aksidente yun. Huwag ka nang umiyak. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga mapigilan eh. Buhay naman ako eh. Ligtas ako. Ayun nga eh. Mabuti pa rin talaga sa atin ng Diyos. Dahil hindi ka niya pinabayaan. Siguro, nakulitan na rin siya sa akin kasi hindi talaga ako tumigil kadadasal. Na sana kumaling ka na. Na sana gumising ka na at bumalik ka na sa akin. Naririnig kaya kita habang tulog ako. Lalo na pag kinakausap mo ako. Hindi lang talaga ako makasagot nun pero nararamdaman kita. At gusto ko rin magpasalamat kasi hindi ka napagod sa pagdarasal na maging ligtas ako. Ewan ko pero hindi ko na kasi talaga kakayanin pag pati ikaw nawala sa akin. Hindi ako mawawala sa'yo. Hindi ko pa planong umalis sa mundo. Ayaw pa kitang iwan dahil marami pa tayong gagawin na magkasama. Marami pa tayong lugar na pupuntahan. Yung mga sinabi mo sa akin na gusto mong pasyalan dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Papadudot muling nagbalik sa aking gunitang pakiramdam. Yung matinding takot at mawalan ng mahal sa buhay ang pinakamahirap kong pakiramdam. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa may kapal dahil hindi niya kinuha sa akin ang pinakamamahal kong asawa. Nawala na nga kami ng anak tapos mauulila pa ako sa asawa. Para namang hindi patas yon. Nanatili din sa ospital si Ethan ng 1.5 buwan bago siya tuluyang nakalabas. At nung makauwi na kami sa bahay ay nagpatuloy ang physical therapy niya para makalakad siyang muli. Nag-work from home na lamang ako noon para maalagaan ko pa rin ang mister ko. Mahirap at nakakapagod na pagsabayin ang dalawang bagay na yon. Ngunit masaya naman ako na pinaglilingkuran si Ethan. Kaya lang meron pala akong hindi alam tungkol sa totoong nararamdaman ng aking asawa. Ay naku, paubos na pala tong pamintang durog namin. Buti pa makapaglista na ng bibilhin ko sa supermarket mamaya para isang lakaran na lang. Ay, marami na rin kasing kulang dito sa kusina ko eh. Ay! Ethan! Diyos ko, anong nangyayari sa'yo? Teka, patayin ko muna tong kalan at iwan ko muna saglit ang niluluto ko. Puntahan kita dyan! Ethan! Anong nangyari? Bakit nakakalat sa seg yung mga gamit
Tana, Ethan! Tana! Nandito ako! Ha? Nandito na ako! Sabihin mo, ano bang problema, ha? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Ha? Gusto ko sanang magbanyo pero hindi pa rin kaya ng mga binti ko na lumakad. Kahit simpleng pagtayo lang nanginginig pa ako. Kaya natumba ako tapos nasagi ko yung mga picture frame natin. Kung bakit kasi nakalagay dyan yan? Tingnan mo! Nagkabasag-basag tuloy! Sana, tinawag mo na lang ako dun sa kusina. Para naalalayan kita. Paano kita tatawagin nagluluto ka nga, di ba? Oo nga, pero pwede ko namang iwan saglit yun eh. Iiwan mo para lang samahan ako magbanyo? Oo. Ang dami mo nang ginagawa para sa akin, Araceli. Panahon na siguro para kayanin ko naman. Gusto kong tumayo ako sa sarili kong mga paa para di na ako masyadong umaasa sa'yo. Masyado na kitang naaabala eh. Ayos lang. Ayos lang naman sa akin eh. Pwes hindi sa akin. Dahil ayoko ng ganito. Ano bang sinasabi mo, Ethan? Ano bang nangyayari? Naiinis ako sa sarili ko. Nagagalit ako dahil kailangan ko pang maaksidente. Kung hindi sana nangyari ang bagay na to nakakapagtrabaho ko, di ba? Natutulungan sana kita at hindi kita napeperwisyo sa mga simpleng bagay na kaya ko namang gawin. Pero hindi. Hindi ko magawa dahil ganito ako. Baldado! Wala akong silbi! Hindi ka walang silbi, Ethan. Nagpapagaling ka pa. Kaya wag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Hindi kasi yan makakabuti eh. Tsaka baka makasama pa nga. May mas isasama pa bang masamang nangyari na to sa akin? Ha? Kasi kung oo, aba sana mamatay na lang ako! Ethan! Huwag mong sabihin yan! Pasensya na. Hindi ko lang talaga mapigilan eh. Gabi-gabi, naiisip ko na sana mamatay na lang ako para matapos na rin tong paghihirap ko. Para wala ka ng pasanin. Para hindi mo na ako asikasuhin. Hindi naman ako nagre-reklamo eh. Kaya hindi mo dapat isipin ang bagay na yan. Asawa kita, mag-asawa tayo, di ba? At tungkulin ko bilang asawa mo, naalagaan ka hanggang gumaling ka. Oo, nakakapagod. Pero ayos lang naman ako. Hindi nga ako nagre-reklamo eh. Kaya dapat, imbis na ganyan ang isipin mo, mas pagtuunan mo ng pansin ang paggaling mo. Papa Dudut, nagsuggest ako kay Ethan na magpatingin sa espesyalista sa pag-iisip. Pero na-offend siya at nauwi kami sa pagtatalo. Kung ako lang kasi ang aasahan niya ay sobra-sobra na rin bigat ang pinapasan ko. Pagod na ako sa pagtatrabaho at pagbubuhat sa pamilya naming dalawa. Tapos pagod pa ako sa pag-aalaga sa kanya. Don't get me wrong, mahal ko naman si Ethan. At wala akong ibang hangad kundi ang tuluyan na siyang gumaling. Kaya lang nang dahil sa kondisyon niyang yon, hindi lang ang kakayahan ni Ethan na makalakad at magawa, ang ibang bagay ang nawala sa kanya. Kasama na doon ang dati niyang ugali na romantiko at sweet. Sa halip naging masungit, demanding, naninigaw at mabilis magalit. Aminado akong nami-miss ko na ang magandang katangian ng asawa ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa abot ng aking makakaya ay inunawa ko ang nararamdaman ni Ethan. Katulad ng pag-unawa ko sa kondisyon niya ng mga panahong yon. Doon ko naalala ang wedding vow namin na sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, at sa sakit man o kalusugan ay mamahalin ko si Ethan sa panghabang buhay. Itinata ko yon sa puso ko at isipan ko upang kahit napapagod na ako,
ay hindi ko pa rin yon makakalimutan. Kaya lang ay may mga pagkakataon talaga na sinusubok ni Ethan ang aking pasensya. At yon ay noong nagsimula na siyang maging masungit. Hindi na rin niya na-appreciate ang mga bagay na ginagawa ko para sa kanya. Puro na labang siya reklamo at napapabayaan na rin niya ang pagiging asawa niya sa akin. Kahit na anong sabi ko na magpakonsulta na siya sa doktor at humingi kami ng tulong sa eksperto, mukhang bibig niya na hindi siya nasisiraan ng ulo. Gusto mo bang masahihin kita rito? Ano bang ginagawa mo, Araceli? Ha? Ano? Naisip ko lang na ano. Na ano? Kita mo nagbabasa ako ng libro, istorbo ka eh. Sobra ka naman. Naglalambing lang naman ako sa'yo. Anong naglalambing? May ginagawa nga ako oh. Di mo ba nakikita to? Nakikita ko, pero bakit ka nagagalit dyan? Sinong hindi magagalit, nakakapikon ka na. Lambing-lambing, istorbo ka naman. Sobra ka naman makapagsalita sa akin. Parang hindi mo ako asawa. Oh, saan naman ang galing yan, Aber? Sa akin lang. Akala mo ba? Hindi ko napapansin na nagbago ka na. Ano bang pagbabagong sinasabi mo? Bukod sa hindi pa ako maayos makalakad. Yung ugali mo? Ewan ko kung napapansin mo pero ibang-iba ka na sa dating Ethan na nakilala ko. Simula nung maaksidente ka, ang laki na ng pinagbago mo. Naging masungit ka na. Iritable. Tapos hindi ka na malambing katulad ng dati. Hindi mo na rin ako sinasabihan na maganda ako. Ganito, ganyan. Yun lang? Anong yun lang? Yun lang yung basehan mo ng pagbabagong sinasabi mo, ha? Akala ko naman kung ano na. Masyado naman kasing mababaw. Hindi yun mababaw para sa kaalaman mo. Nakalimutan mo na yata na asawa mo ko. At hindi lang basta katulong at tagapag-alaga mo. O ano, tapos ngayon nanunumbat ka na. Akala ko ba hindi ka nagre-reklamo? Bakit may paganyan-ganyan ka na ngayon? Hindi naman ako nagre-reklamo, pero... Hindi raw. Yun na mismo yung tinutumbok mo. Saka gusto mo bang malaman kung bakit hindi ako malambing sa'yo katulad ng dati? Bakit? Kasalanan mo rin naman. Paano ko naging kasalanan? Nakita mo na ba yung sarili mo sa salamin? Kung hindi pa, ayun oh, manalamin ka. Tapos sabihin mo sa akin kung sinong gaganahan dyan sa pagmumukhang yan. Mukha ka ng losyang. Wala pa tayong anak pero daig mo pa yung may sandosenang anak na. Buti pa nga yung ibang mga nanay dyan eh. Marunong mag-ayos ng sarili ikaw. Ang pangit-pangit mo na. Anong sabi mo? Grabe ka naman magsalita. Grabe na akong grabe. Pero nagsasabi lang naman ako ng totoo. Nakakasama ka ng loob. Ang sakit-sakit ng mga sinabi mo sa akin. Hindi mo man lang naisip yung mararamdaman ko. Sinabi ko yun sa'yo para matuto kang mag-ayos ng sarili mo. Magpaganda ka naman. Gawin mong kaakit-akit yung sarili mo sa paningin ko para ganahan ako't matuwa. Yung ganyan. Masyado kang emosyonal. Kala mo inaano kita. Nagtataka ka kamo kung bakit hindi na ako katulad ng dati, di ba? Yan ang dahilan. Yan ang sagot ko. Napakasama mo, Ethan. Hindi mo man lang naisip na kaya ako nagkakaganito nang dahil din naman sa'yo. Ayoko sanang manumbat. Dahil hindi ako ganong klase ng tao. Kilala mo naman ako, di ba? Pero sumusobra ka na. Sa dinami-rami ng tao sa mundo, ikaw pa talaga na asawa ko ang magpaparamdam sa akin na mababa akong klase ng tao. Ang sama-sama mo, Ethan! Papa Dudut, sobrang sakit ng mga sinabi ni Ethan sa akin ng mga panahong yon. Kasabay noon ay bumaba talaga ng husto ang tingin ko sa aking sarili. Pakiwari ko ay napakawalang kwenta kong tao dahil hindi na nakakaramdam ng ligaya at pagkaakit ang asawa ko sa tuwing nakikita niya ako. Naawa tuloy ako sa aking sarili, Papa Dudut. Sa isipan ko ay hindi ako magmumukhang losyang kundi dahil sa kanya. Kung hindi ko sana kailangang isubsob ang sarili ko sa pagtatrabaho para may panggastos kami sa pang-araw-araw, pampagamot niya at habang inaalagaan siya hindi ko mapapabayaan ang sarili ko. Kung wala sana akong asawa na kagaya ni Ethan ay hindi ako maghihirap ng ganito. Kaya ang kapal naman ang pagmumukha niya na insultuhin niya ako.
Dahil sa damdamin kong yon at kawalan ng pagmamahal mula sa Mr. ko ay natukso ako, Papa Dudut. Pumatol ako sa bayarang lalaki upang masatisfy ang pangangailangan ko bilang isang babae. Hindi lang yon ang isang beses nangyari kundi maraming beses. At sa tuwing may nangyayari sa amin ng lalaking binabayaran ko ay hinahanap ko sa kanya ang pagmamahal at pagkalinga ng aking asawa. Sino kaya itong nag-chat? Teka, basahin ko nga muna. Ay, naku, sinabi ko na nga busy ako ngayon eh. Kahit kailan talagang kulit-kulit niya. Sino makulit? Ethan, ikaw pala. Ay, teka, kaya mo na bang maglakad? Gusto mo tulungan kita? Sandali lang Wag na. Ay, May tungkod naman ako eh. Kaya ko na sarili ko. Uupo muna ako rito sa sofa. Galing akong kusina eh. Di mo pa sinasagot yung tanong ko ha. Sino yung yung makulit na kachat mo? ha? Ay, wala to. Kaibigan ko lang. Babae o lalaki? Ha? Tinatanong kita kung babae o lalaki ang kaibigan mong makulit. Babae. Babae. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Ha? Ano bang sinasabi Huwag mo? mo na nga akong gawing tanga, Araceli. Pilay lang ako pero hindi ako tanga kaya tigilan mo niyang pagpapalusot mo. Alam ko na may kinikita kang lalaki. Nabasa ko eh. Nabasa ko yung mga usapan niyo dyan sa cellphone mo nung tulog ka. At bakit ka nakikialam ng gamit ng may gamit? At bakit hindi? Asawa mo ako. Saka wala naman akong balak pakialaman yan eh. Kung hindi lang makulit yung kaibigan mo kuno. Daming chat kaya nayamot ako. Gano'n na kayo katagal nagkikita ha? At nagpapakasarap pag magkasama. Ha? Pwede ba? Magsabi ka na lang ng totoo, Araceli. Ilang buwan na rin. Kung ganon, ilang buwan mo na rin pala akong iniiputan sa ulo, ha? Pero tumigil na rin naman kami. Kaso makulit lang talaga siya. Eh anong gusto mong gawin ko ngayon? Matuwa ako na tumigil na kayo? Patawarin mo ako, Ethan. Alam kong malaki yung pagkakasala ko sa pagsasama natin. At sa'yo rin, dahil asawa kita. Pero sana maintindihan mo. Anak naman ng tuknening oh. Ikaw na nga ang nagloko. Ikaw na nga ang nangabit. Tapos ako pa rin ang kailangang umintindi. Hindi ko siya kabet! Wala kaming relasyon! Pero may nangyayari sa inyo sa kama kaya sinong niloloko mo? Nagawa ko lang naman yung dahil sa'yo. Kasalanan mo kung bakit ko kinailangang hanapin sa iba yung pag-aalaga na hindi mo maibigay. Kung trinato mo lang sana ako ng maayos. Kung hindi ka lang sana nagbago, edi hindi ko gagawin ang bagay na yon. Talaga naman! Naririnig mo ba yung sarili mo, ha? Oo! Naririnig ko! Eh, ikaw ba? Narinig mo ba ang sarili mo nung walang habas mo akong sinabihan na pangit ako? Na hindi na ako kaakit-akit? Kasi kung oo, sana maisip mo na malaki ang kasalanan at pagkukulang mo sa akin! Pero maling-mali pa rin na humanap ka ng iba! Alam ko! Kaya nga tinigil na namin, di ba? Alam kong mali kaya nakukonsensya ako at nagsisisi na ako sa nagawa ko. Tawarin mo ako, Ethan. Patawarin mo ako sa pagkakasala ko sa pagsasama natin. Walang kapatawaran yung ginawa mo sa akin! At bakit wala? Kapag kaming mga babae ang nagkakamali, turing niyo sa amin parang kriminal. Walang bait sa sarili, pakawalang babae, malandi, makate. Pero kayong mga lalaki, pag kayo ang nagloko, normal lang. Kasi mga lalaki kayo, ganon. Parang hindi naman yata patas ang mundo. Papa Dudut, alam ko na maling isumbat kay Ethan ang pagkakasalang ako naman ang gumawa, ngunit napangibabawa na ako noon ng matinding bugso ng damdamin. Hindi na ako nakapag-isip ng tama kaya naman nasabi ko ang mga katagang yon. Ngunit patid ko naman sa aking sarili na kahit kailan ay hindi maitatama ng mali ang isa pang pagkakamali.
Kaya nga sinabi ko na lamang kay Ethan na gusto ko nang makipaghiwalay. Pero hindi po pumayag ang mister ko. Ayaw niya akong makatakas. Sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, pinaparamdam sa akin ni Ethan na isa akong makasalanang babae. Hirap na ako, Papa Dudut, at bagaman alam kong wala akong karapatang magreklamo dahil kabayaran lamang ito sa kasalanan ko, pero hindi ko pa rin mapigilang mapatanong sa aking sarili kung deserve ko ba ang ganitong klase ng buhay. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung ano ang dapat kong gawin. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Araceli. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.